Hi guys, it's me again, Adventurer. Today, we're about to uncover the mysteries and wonders of a place that carries an eerie yet fascinating name, the Devil's Mountain. Sa timog kanlurang parte ng isla ng Mindoro, 30 minuto mula bayan ng San Jose, ay mararating natin ang Barangay Batasan kung saan naroroon ang bundok na ating aakyatin. Natatanaw ko pa lang nga sa malayo ang bundok na ito ay humaga na agad ako sa kakaibang hugis nito. Yung magro-road trip ka tas ganitong view ang iyong madadatnan, talagang nakakawala ng pagod. Kaya sikat na dinarayo ang lugar na ito, mapalokal man o turista, upang masilayan ang bundok na ito. Ang Batasan Bridge ang pinaka-perfect spot para kumuha ng shots at larawan ng bundok. Ginagawa ding paboritong tampisawan ng mga lokal na mamamayan ang ilog na dumadaloy sa ilalim ng tulay. Sharp right onto Barangay Batasan Road. May mga nadaanan nga tayong ilang turista na kumukuha ng larawan ng bundok. 2 minuto mula sa tulay ay mararating ko na ang jump off point paakyat ng bundok. Makakasama ko ngayong araw ang magpipinsan na laron paakyat ng bundok at ang kanilang aso si Warpick na una kong nakilala 1 buwan nang nakalipas nang una kong i-picture ang Devil's Mountain. Kinailangan naming tawirin ang ilog na lampas tuhod ang tubig upang makarating sa kabilang dako. May kataasan at kalakasan ang agos ng tubig dahil palagi na ring umuulan. Pero hindi ito alintana ng kanilang alagang asong si Warpick na magsisilbi rin naming gabay paakyat ng bundok. Sa gawing paanan pa lang ng bundok ay hindi na banayad ang anggulo ng daan patungo sa itaas. Kung mapapansin nyo, malayo ang agwat ng mga nasa unahan dahil kinakailangan pa nilang gumawa ng daan. Bibihira daw kasi ang mga taong umaakyat ng bundok kaya paniguradong matataas na ang mga damo at talahib dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng ulan. Kung mapapansin nyo, sa lugar pa lang na ito ay halos umabot na sa aking ulot balikat ang taas ng mga damo. Hindi lang pala mga matataas na damo ang magiging sagabal sa aming pag-akyat, pati na rin pala ang mga sanga ng mga pupa. Kinikwento ng aking mga kasamahan ang kanilang mga naging karanasan nung una nilang akyatin ang tuktok ng bundok. Ha? Ay ka na. Sige. Thank you. Ay, mabato. Natin na kaya ng 1 oras. Baka 3, 2. Mabagal po. Oo. Kayo dati tuloy-tuloy. May pahinga rin.
Pag yung tugang ng pangimataray. Diretso, wala pahinga. Tinakto pa. Sinakbo niyo pa? Bumilib ako sa aking mga kasamahan ng ikwento nila na halos takbuhin nila ang daan paakyat ng bundok. Nami. Nami ba yun? Nami? Malaki yung bunga niya? Oo, malaki. Ah. Saan mo ibababad sa tubig lang? Oo, Bakit siya kailangan ibabad? para matanggal yung ano yun. Dagta ba yun? Yung baho? Ano to? Bignay? Big. Okay. Hinog na big na isa, oh. Big na dyan? Oh, ito, oh. So, Na? op. Big na yan. May tao? Maatim pa yan, di pa naman bitin eh. Hinog na. May itim na rin. Maitim na? Oo. Kita kami ng puno ng bignay. Sarap. Nap? Hindi maasim. Nap? Ano pa, oh. Tanggal pagod. Tanggal ano? Ulo. Aboy. Teka lang. Aw. Kailan ba kayo umakyat, Kurt? Po? Kailan kayo umakyat? Ano, kailan pa po eh? Ibig sabihin, nagtubo na yung mga damo. Opo. Tinabasan mo rin ng nakaraan. Opo. Ay, wala pa nga po ako dahil pantabas nun. Oh? Ako lang na wala. Hawi-hawi lang nung nakaraan. Wala pang mga ano. Wala pa ako naka-jacket no, nakapambahay lang ako. Dami yung ano nun, galos. Ah, dami po. Pagbaba. Kaya kung plano ninyong akyatin ang Devil's Mountain, ang advice ko sa inyo ay maghanda kayo, be physically and mentally ready dahil hindi lang ito basta-bastang trekking. Wearing proper gear is a must. Katulad ng long sleeves, trekking shoes or sandals, maging ang trekking stick. Malaki ang maitutulong ng mga ito sa pag-akyat nyo ng bundok. Yun yung tulay na dinaanan natin kanina. Tanong pa natin. May open area na naman. Sarap. Yeah. Sarap sa pakiramdam. Ito. May dala silang Bignay. Sa gawing ito ng bundok, mapapansin nyo na medyo mabagal ang aming pag-usad dahil sa taas ng mga talahib. Pero kapalit naman nun ay ang isang kamangamanghang tanawin mula sa aming kinaroroonan. Isa sa mga nagpahirap sa aming pag-akyat ay ang halamang nami, sa kadahilan ng puno ng tinik ang kanyang mga baging. Ang halamang nami, o mas kilala sa tawag na karot, ay nitibo sa mga kabundukan ng isla ng Mindoro. Ginagawa ng mga katutubong mangyan na alternatibong pagkain pamalit sa bigas. Sa mga sandaling ito, kapansin-pansin na rin ang paglaki ng mga patak ng ulan. Ito pa lang yung unang bundok. Ayun, babusarang pinakatuktok na yan ng Oo. Wala kasing mga ano no. Walang mga tawag dito. Mga yung puno o mga dahon, di ba? Kaya lang naman nagkaroon ng At tinanim lang. Ito na yung nakikita naming view. Ay, doon oh. Ganda rin doon. Parang ano yung tunay nila. Ay, doon na. Sige na. Ito po. Sige lang, okay lang. Hindi na ba?
Yun, ano, may buwan. Yung? May buwan. Ah. Dulo ng kalsada. Ay, dito. Grabe. Nakakatakot tumingin pabalik. Tuluyan ng lumakas ang buhos ng ulan kaya halos mabasa na ang aming buong katawan. Pero hindi ito naging dahilan para kami tumigil sa pag-akyat ng bundok. Ay, yun, maliwanag. Medyo maliwanag din. Ay, grabe, ang ganda. Umuulan na. Pero tuloy pa rin kami. Ito pa lang first peak. Dito sa bandang kanan. Marami pa palang bundok doon na hugis ano. Tatsulok. Oh. Parang mas mataas pa yun oh. No? Grabe dito. Parang ano siya, knife edge. Ang pagkakawali lang talagang may kalalagyan ka. Kaya kailangan dahan-dahan. Wala kayong dalang plastic? Nako. Oh, unang tuktok pa lang to. Dito pa lang kami sa unang tuktok. Ay, pero mabot na kami. Pupunta kami doon. Pero hindi pa siya yung pinakamataas na summit. Parang mas mataas pa yung doon komba. Mas mataas. Ayun yung sa natakpan na ng ulap. Oh, grabe, marami pang mataas na ano. Ay, dami pa yun. Baba lang rin yun. Dito makikita natin yung tulay. Hindi na makikita, natakpan na. Pero yung ilog, tanaw na tanaw. Ayun na. Bahagya kaming tumigil muna upang i-secure ang mga dala naming electronic gadgets at pamalit na damit upang hindi mabasa ng ulan. Huwag na tayo ng mundo. Gawing itong madulas na ang dahan dahil sa buhos ng ulan. Na-realize ko na malaking tulong sana kung may dala kaming trekking stick. Bakit? Dahil halos wala or iilan lamang ang mga puno mong pwedeng hawakan. Ang nanyang sa matinit. Paano yan sa mga tubig ko? Wag aray ko. Natapilok ako nung nakaraan eh. Kaya ingatan ko tong kaliwa ko. Dandang. 2 linggo pa lang, di pa nga gano'ng magaling. Ay, grabe itong area na to. Talagang nakakatakot eh. Buti may puno dito na pwedeng hawakan. Delikado. Delikado. Ano Bon? Yan mo na yan, marunong yan. Ato. Walang kahirap-hirap yung ato. Maya-maya lang ay nangyari na nga ang aking iniiwasan. Madulas. Grabe. Tayo madaanan? Hindi po din, sa baba lang. Sa baba nito? Dito po, sa kabila. Dito? Yun yung Arapay? Okay. Kita mo yung bahay mo? Kita yun yung ano. Kita mo yung bahay? Ang Arapay Falls ay isa rin sa mga dinarayong lugar dito sa Barangay Batasan. Hindi, kita ko yung nakaraan. Bahay ng talon. May bahay dito? May pool dyan.
Kita yung Arapay. Ah, okay. Ayun no. Wait lang. Ah, oo no. Grabe ang ano siya. Gilid talaga. Nasa tip tayo ng ano, ng triangle. Bang. Ah. Yan yung Arapay? Arapay? Hindi. Ano po yan, mga karugtong po ng kandil. Ah. Pero yung ano niyan malakas? Ang ano po? Hindi doon sa baba? Oo, malakas po yan. Hmm. Bigis na pambintay. Oo, binta nyo. Pagaganda pa naman. Yung iba, sinusugal yan, di ba? Aray, nami. Aray. Thank you. Bukod sa tinik, mabato at yung pugon. Kaya maganda dito, mayroon pang trekking shoes o sandals. Pang-hike talaga. Dahil naiwan nga ang aking tsinelas sa unang peak ay alintana na ng aking mga paa ang sakit na dulot ng pugon at mga bato. Nairekomenda ng isa naming kasamahan na hindi magiging ganon kadulas kung maglalakad kaming walang sapin sa paa. Kami sa gilid ng bangin na nagaan. Oh, dito naman kayo. Sa taas ko, parang nakakatakot din. Kaya ko doon. Mabulaglag. Dito makikita natin yung tulay. May sasakyan nga doon, oh. Tulay. Tapos bato yung gilid ng bundok. Doon halos 80 degrees, 90 degrees na siya napahon. Kaya mapapalaban talaga kami doon. Kaya nga muna. Dito kami sa pangalawang bundok. Sige, banat. Sa puntong ito, tumigil na ang buhos ng ulan pero makulimlim pa rin ang kalangitan. At dahil mga atleta at sanay na sa lugar na ito ang aking mga kasamahan, naisipan kong saglitang ipahawak ang dala kong kamera sa aking mga kasamahan upang walang maging sagabal sa aking pag-akyat. Sa kadahilan ng halos 80 degrees ang tansya ko sa parte ng bundok na ito. Tips sa akin ng aking mga kasamahan na mas magiging madali para sa akin kung pasigsag ang aking paglakad or gumapang na lang paakyat. Kita talaga ng tulay. Baha na no? Grabe ang hirap. Ito yung pinakamahirap na part. Eh wala sir. Doon pa sa unahan meron pa rin. Yan to rin. Hindi ba ganyan ka ano sir? Dito rin kayo nagbaba na yun. Oo. Walang mababa-baba dyan. Wala. Ano yun? Daos lang kayo? Hindi. Uwa talaga. Ganyan. Lapit na. Oh. Grabe. Halos. Maklat tayo.
Doon na si Kurt. Taas na. Ayun dito sa kabila. Uy. Grabe naman. Tarik lang naming umahon. Ayan na naman. Panibagong ahon na naman pataas. Kailangan gapangin. Grabe, napakahirap kasi walang daan. Kami yung gumagawa ng daan. Yung tulay, kita pa rin yung tulay doon. Katatapos lang namin sa isang materik na ahon at heto na naman sa aming harapan ang isa pang hamon. Pa yan, hindi pa yun. Meron pa? Sa parting ito ay sulit na ang matatanaw mong view. Kaya nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba kami sa tuktok ng bundok. Palunok ako ng insekto kanina. Aray. Damang-dama na ng aking mga binti ang pagod at bigat ng paghakbang. Dyan, Bon. Sumasakit na rin ang aking mga talampakan dulot ng matatalas Saan tayo na bato at nakakatusok na sanga ng mga kubot. Ara. Meron pa pala ulit. Meron pa yun. Sana doon na lang. Doon pa sa unahan. Doon pa kami pupunta. Grabe. Wala tayo pambis yan. Wala tayo yan. Woo! Tao dyan. Nandito pa lang kami sa ikalawang bundok. Pero ayon sa aking mga kasamahan, 3 bundok pa raw ang aming aakyatin. Kapansin-pansin rin na dumilim na naman ang mga kalangitan. At nagbabadya na anumang oras pwedeng bumuhos ang isang malakas na ulan. Bukod pa dyan, napakadulas na rin ng mga damong aming dinadaanan. Dali ang nawala ang aking pagod dahil sa ganda ng mga tanawing aking nakikita. Saan ka man lumingon, mapakanan o kaliwa, tunay ngang kahanga-hanga. Habang nandito ako sa bundok, na-realize ko na ang takot at kagandahan ay magkasama. We often fear the unknown, pero sa bawat pagharap natin sa ating mga kinakatakutan, we find something beautiful. Like this view, minsan kailangan nating lampasan ang mga kwento at takot para maranasan ang tunay na ganda ng mundo. Alam nyo ba, sa mga katutubo na naninirahan dito, tulad ng Gabatnon at Hanunuo tribes, Pahinga muna ang tayo. tawag nila sa bundok na ito ay Inagdanan. May isang alamat daw tungkol dito na sinasabing ito raw ang hagdan papunta sa langit ng mag-asawang Diyos ng mga mangyan. Dito maganda yung view. Hindi pa tayo yung pinakapatok pero maganda na. Medyo tumigil na rin yung ulan. Hindi namin yung view.
Pero bakit nga ba mas kilala sa tawag na Devil's Mountain ang bundok na ito? Ayon sa mga taong nagbigay ng pangalan sa bundok, mula sa kalayuan, ang kakaibang hugis ng bundok ay parang mga sungay na tumutusok sa kalangitan. Kaya nung panahon ng pananakop ng mga Amerikano, tinawag nila itong Devil's Mountain. Okay na siya, oh. Taas na siya. Ayun, aso. Samahan niyo akong pagmasdan ang ganda ng tanawin habang tuloy ang aming pag-ahon sa bundok. Ayan. Thank you. Ito na ang tuktok ng ikatlong bundok. Habang pataas ng pataas ang aming naaakyat, paganda na rin ang paganda ang tanawing aming nakikita. Ayan. Puro bangin yung aming dinadaanan. Kaya, doble ingat. Oo nga. Yung tuktok ay ano na, katabunan na ng ulap. Doon pa sana kami pupunta. Pero parang wala na, hindi na kami. Dahil nga sa mga matatarik na aming inahon, Hindi na kami tutuloy. dagdag pa ang malanay pitch at bangin na daanan. Pati na rin ang nagbabadyang malakas na buhos ng ulan. Nagdesisyon na akong hindi tumuloy sa tuktok. Ito lang. Kit! Wala, baba ka na! Baba ka! Pag nakalipas tong ulap, ano, okay siguro. Sabi. Tour guide namin aso. Duarte. Bate? Lula na kami dito sa taas ng bundok. Papahinga muna kami tapos tambo. Saka kami. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan, nagdesisyon na rin muna kaming magpahinga. Sinamantala na rin namin ang pagkakataon para magmerienda. Pag tag-ulan pala dapat may dala kang ano, trapal. Kahit trapal lang, no? Kahit sa mga ganyan, tali na. Oo. Tutulis yung bato. Bato. Muli akong nakumbinsi ng aking mga kasamahan na ituloy ang pag-akyat ng bundok dahil mas maganda daw at kahanga-hanga ang mga tanawing makikita doon. Hindi na rin ako nagdalawang isip na tumanggi pa dahil halos abot-ano na rin namin ang samin. Kaya muli kaming nagpatuloy sa pag-ahon kahit malakas ang buhos ng ulan. Sa parting ito, halos din na namin makita ang aming nasa harapan dahil sa kapal ng mga ulap. Kapansin-pansin ding nagsiliparan ang maraming tutubi sa gawing ito ng bundok.
Tiyaga kaming nagpatuloy ng aking mga kasamahan. Yung inaakala mong malapit na lang tingnan, ngunit malayo pa pala sa katotohanan. Ito na naman muli ang isang matarik na ahon patungo sa ikaapat na bundok. Pero di tulad ng naunang dalawa kanina, medyo banayad ito kung ikukumpara sa kanila. Grabe. Dumako na kami sa huling yugto ng aming pag-ahon. Ayon sa aking mga kasamahan, nasa tuktok na nito ang summit ng Devil's Mountain. Oh. Oo. Doon tayo nakaupo kanina. Opo. Parang pader. Bagamat humina na ang mga patak ng ulan, kapalit naman nito ang pagkapal ng mga ulap na naging dahilan upang hindi ko makita ang aking nasa harapan. Kaya dobling ingat ang kailangan sa bawat paghakbang. Halos wala nang makita. Sa tindi ng hamog. Sana may clearing na ano. Halos hindi sa mga katuktok. Ilang minuto na lang ay narating na nga namin ang summit ng bundok matapos ang 3 oras na trek at ahon.